Ephesians chapter 1 verses 4 to 6. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them in the training and instruction of the Lord. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang Arminianism. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay we are the responsible while God is sovereign. Ang Panginoon Diyos po sa kanyang walang hanggan na karunungan at kapangyarihan ay nagtakda at pumili sa atin bago man itatag yung mundo upang maging mga anak niya at sa pamagitan po ng ating Panginoong Kristo. Siyempre, ito po ay nagpapakita ng kanyang sovereign na kalikasan kung saan po siya ay may ganap na kontrol at authority at plano sa lahat ng mga bagay. Kabilang po yung ating kaligtasan. Pero sa kabila po ng kapangyarihan at pamamahala ng ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay, meron pa rin po tayong responsibilidad bilang mga tao o mga nilalang na tugunan at tanggapin yung kanyang tawag sa atin at yung tugunan at harapin yung nirigala niya sa ating kaligtasan o tanggapin yung nirigala niya sa ating kaligtasan. Kaya po yung ating pagtugon ay isang aktibong desisyon na nakasasangkot sa ating mga pananampalataya. Ito po ay connected sa ating mga free will na inirigalo rin sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kaya ito po ay nakasasangtin sa ating mga pananampalataya, pagsunod at pakipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Kaya bagamat ang ating Panginoon Diyos po ay may control at authority sa ating mga buhay, tayo pa rin po ay may pananagutan na magpasya kasi nga po may free will tayo at magtiwala o magkaroon ng faith at mamuhay ayon po sa kanyang kalooban. Sa ganitong paraan po, itinatampok po yung balanse na sa pagitan ng pagkakaroon ng sovereign ng ating Panginoon Diyos at ng ating mga responsibilidad bilang mga tagasunod at bilang mga tao. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay we choose God before He first chose us. Bago po tayo panganak, pingin ng anak sa mundong ibabaw nito o bago pa man gawin ng ating Panginoon Diyos itong mundong ibabaw, pinili niya na tayo para maging kanyang mga anak sa pamagitan po ng ating Panginoong Kristo. Pinapakita po dito na yung unang hakbang sa ating kaligtasan ay nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Siya po yung unang nagpasya at nagtakda na tayo po ay maging bahagi ng kanyang plano at kaligtasan. Kaya po yung ating kakayahang pumili o magdesisyon na sundin yung ating Panginoon Diyos ay isang tugon sa kanyang mga unang pagpapakita ng biyaya at pagnanasa na magkaroon ng relasyon sa atin. Hindi natin siya pinili mula sa ating mga sariling lakas o sa sarili nating kagustuhan, kundi dahil sa kanyang unang pagpili sa atin bago pa man ginawa o bago niya pa man napagpasyang gawin yung mundong ibabaw o yung mundong tinitirahan po natin ngayon. Kaya yung ating pananampalataya po tsaka yung ating pagsunod ay isang resulta ng grace o ng biyaya ng ating Panginoon Diyos dahil hindi ito dahil sa ating mga sariling mga gawa. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay we are eternally saved in Christ. Kaya yung kaligtasan po natin ay isang biyaya na ibinigay ng ating Panginoon Diyos at hindi nakasalalay sa ating mga sariling gawa o sa ating mga sariling kakayahan, kundi sa pagtatapos po ng ating Panginoon Diyos na tayo ay maging kanyang mga anak sa pamagitan po ng ating Panginoong Kristo. Kaya dahil po yung ating kaligtasan ay kay Kristo o nasa ating Panginoong Kristo at sa kanyang mga nagawa sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay tiyak at walang kahanggan at ang ibig sabihin ng eternally saved ay eternally saved ay hindi na ito pansamantala o partially na salvation, kundi ito po ay permanently o eternally salvation o kaligtasan na magtatagal magpakailanman hanggang sa magbunaw man ang ating buong mundo na tinitirahan natin. Kaya yung pagiging saved in Christ po ay nag-uugnay sa atin ng mga pangako at sa tiyak na buhay na walang hanggan sa Kanya o sa ating Panginoon Diyos na hindi mawawala o magbabago dahil sa
kanyang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung pahayag po ay nagsasaad na sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, tayo po ay naligtas magpakailanman o eternally saved. Hindi dahil sa ating mga sariling gawa, sa ating mga sariling kakayahan, kundi dahil sa kanyang ginawa, sa kanyang katapatan, at sa kanyang mga pagtupad sa kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Yun naman po. Maraming salamat and God bless. Amen.